Isang malaking pasabog ni Mondulfo na di umano'y totoong rason ng pagbaliktad daw ng BGC Boys sa flood control anomaly. Anong kinalaman ni VP Sara? Grabe, totoo ba ito? Yusek, pahingi kami ng reaksyon kasi sabi ni Congressman Arice, mukhang may maghahain ng impeachment complaint laban sa presidente. Well, anyway, siguro kasi yun lang ang magiging panangga nila, if ever. Ayon kay veteran columnist Mon Tulfo, umaasa ang tatlo na maaakwet ang bise sa nilulutong impeachment case at magiging presidente sa 2028. Alam daw kasi ng mga ito na madidiin sila sa plunder, pero kapag nanalo si VP Sara, bibigyan sila ng executive clemency batay sa umano'y game plan. Dagdag pa ni Tulfo, kailangang mapanatili ang Duterte alay sa Senado dahil via physical vote ang kahihinatnan ng impeachment case. Sa nakikita natin, kasi ang Pangulo naman ay hindi naman talaga tumataliwas ng daan, ng landas. Talaga kung may kinakailangan talagang paimbestigahan, kung may kailangang protection na budget, tingin ko yung mga mamabatas na matitino naman ay hindi naman na hihindi or mag-o-oppose sa ginagawa ng Pangulo. Hindi ba dapat mas protektahan pa nila ang Pangulo dahil ang Pangulo gusto linisin yung bansa? Sa gitna ng tumitinting kontrobersiya sa flood control scandal ngayong 2026, isang mabigat na pahayag ang inilabas ng veteran columnist na si Mondulfo. Ayon sa kanyang ulat sa Agenda Weekend ng Billionaire News Channel, mayroong secret game plan ang tinuguriang BGC Boys o Bulacan Group of Contractors na may direktang kinalaman kay Vice President Sara Duterte. Bali-balita kasi na si Henry Alcantara at Bryce Hernandez ay bumaliktad na sa kanilang salaysay at tila ididiin ang administrasyon. Nakipag-ugnayan umano ang tinaguriang BGC Boys na idinadawit ngayon sa flood control scandal kay VP Sara. Yan sina dating Public Works Bulacan 1st District Engineers Henry Alcantara, Bryce Hernandez at JP Mendoza. Akala ng marami ay handa ng kumanta ang BGC Boys laban sa mga mabatas sa flood control scandal. Pero ayon kay Mondulfo, biglang nagbago ang ihip ng hangin dahil sa isang lihim na pakikipag-ugnayan sa kampo, di umano ni VP Sara Duterte. Ang mga dating opisyal ng DPWH na sina Henry Alcantara, Bryce Hernandez at JP Mendoza ay tila may nilulutong exit strategy para makaiwas di umano sa kulungan. Sa pagtatapos nito, malalaman nyo kung paano konektado ang impeachment ni VP Sara sa kalayaan ng BGC Boys. Therefore, kailangan nyo itong panoorin hanggang dulo. Ayon kay veteran columnist Mon Tulfo, umaasa ang tatlo na maaakwet ang bise sa nilulutong impeachment case at magiging presidente sa 2028. Alam daw kasi ng mga ito na madidiin sila sa plunder, pero kapag nanalo si VP Sara, bibigyan sila ng executive clemency batay sa umano'y game plan. Dagdag pa ni Tulfo, kailangang mapanatili ang Duterte alay sa Senado dahil via physical vote ang kahihinatnan ng impeachment case. Ang pangakong executive clemency, bakit biglang tila bumaliktad o nag-atubili ang BGC Boys sa kanilang mga testimonya? Ayon kay Tulfo, umaasa ang tatlo na kung sakaling ma-impeach si Pangulong Marcos Jr. at pumalit si VP Sara o kaya ay manalo ito sa 2028, bibigyan daw sila ng executive clemency o kapatawaran. Pero bago mangyari iyon, kailangan muna nilang masigurong hindi sila mababaon sa kasong plunder ngayon. Ang plano raw ay diriin ang mga mababatas at si Speaker Martin Romualdez upang madamay ang Pangulo. Therefore, ang kanilang mga affidavit ay nagiging sandata na ngayon sa mas malaking laban sa politika. Dagdag ng kolumnista, kailangang madiin sa ghost projects ang mga kongresistang napangalanan na para masangkot din sina dating Speaker Martin Romualdez at susunod si Pangulong Bongbong Marcos. Sinisika pa ng Billionaire News Channel na kuna ng panig ang kampo ng Vice Presidente at BGC Boys. Ang physical vote sa Senado, binigyan din ni Tulfo na kailangan mapanatili ni VP Sara ang kanyang mga kalyado sa Senado. Pero ito ay hindi lang para sa suporta, kundi para sa physical vote na kailangan sa isang impeachment trial. Kung ang BGC Boys ay patuloy na maglalabas ng impormasyon na magpapatumbas sa mga kaaway ni VP Sara, mas lumalakas ang tsansa ng Vice Presidente na makaiwas sa impeachment. Therefore, ang bawat pasabog ng BGC Boys ay kalkulado para sa kanilang sariling proteksyon sa hinaharap. Yusek, pahingi kami ng reaksyon kasi sabi ni Congressman Arice, mukhang may maghahain ng impeachment complaint laban sa presidente. Well, anyway,
Siguro, kasi yun lang ang magiging panangga nila if ever magkakaroon man ng pagsasampa ng another impeachment complaint laban sa Vice Presidente. Taktika, ganun lang siguro. Taktika, kasi sabi niya, ang atin nadinig at nabasa natin, ito ay galing sa supporter ng Vice Presidente o mga Duterte. So, taktika to. Inalok daw siya. Sabi ni Erice, inalok daw siya pero hindi naman daw siya gagawa ng hakbang para siya mag-sponsor. Pati na yung kay Vice President Sara Duterte, which means both the highest leaders of the land will face separate impeachment complaints. Sa nakikita natin, kasi ang Pangulo naman ay hindi naman talaga tumataliwas ng daan, ng landas. Talaga kung may kinakailangan talagang paimbestigahan, kung may kailangang protection na budget, tingin ko yung mga mamabatas na matitino naman ay hindi naman na hihindi or mag-o-oppose sa ginagawa ng Pangulo. Hindi ba dapat mas protektahan pa nila ang Pangulo dahil ang Pangulo gusto linisin yung bansa? Mula casino spree tungo sa politika, matatandaan na ang BGC Boys ay unang nabaon sa isyu ng pagkakawaldas ng halos 950 milyong piso sa kasino mula sa kickbacks. Pero ngayon, ang usapin ay hindi lang pera, kundi ang kanilang kalayaan. Sinasabing ang pagbawi ni Henry Alcantara sa kanyang mga unang pahayag ay bahagi ng back channel talks sa kampo ng mga Duterte upang ilihis ang sisi mula sa mga senador at ituro ito sa House leadership. Therefore, ang flood control probe ay naging isang chess match kung saan ang BGC Boys ay nagsisilbing mga pawns sa mas malaking laban. Ang tanong, totoo ba ang mga pahayag na ito? Ang ulat tungkol sa BGC Boys mula sa pagwawaldas sa kasino hanggang sa paghahanap ng clemency sa maling paraan ay nagpapaalala sa atin kung gaano kadaya ang puso ng tao kapag nasisilaw sa mundo. Mateo 16 verse 26. Sapagkat ano ang mapapala ng isang tao, makamit man niya ang buong mundo, ngunit mapahamak naman ang kanyang sarili? O ano ang may babayad ng tao para mabawi ang kanyang buhay? Ang BGC Boys ay nagkamal ng bilyon-bilyon mula sa baha ng taong bayan at nilusta ito sa sugal. Pero ngayong naharap na sila sa hatol, naghahanap sila ng paraan para makatakas sa batas ng tao. Maaari silang makakuha ng executive clemency mula sa isang pangulo, pero wala silang clemency na makukuha sa ating Panginoon Diyos kung walang tunay na pagsisisi at pagbabalik ng ninakaw. Ang awa ng ating Panginoon Diyos ay hindi lisensya para magpatuloy sa masama at ang kanyang pag-ibig ay naghihintay sa atin na magbago habang may panahon pa. Therefore, ang hamon sa atin ay huwag tularan ng mga taong ang seguridad ay nakabase sa kapangyarihan ng mga kapwa-tao. Ang tunay na pardon o kapatawaran ay nanggagaling lamang sa ating Panginoon Hesus na nag-alay ng kanyang buhay upang tayo ay maging malaya sa tanikala ng kasalanan. Ang 2026 ay panahon ng paglilinis, hindi lang ng flood control, kundi ng ating mga sariling puso. Purihin ang ating Panginoon Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat na nasa langit, dinadalangin po namin ang katarungan para sa mga kababayan naming patuloy na nalulubog sa baha dahil sa korupsyon. Naway lumabas ang katotohanan sa likod ng BGC Boys at ni VP Sara. Turuan niyo po kaming huwag silawin ng yaman o kapangyarihan, kundi magtiwala sa iyong katarungan. Pagpalain niyo po ang aming bansa at bigyan kami ng binunong may takot sa iyo. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan o aming Panginoon Diyos sa inyo pong kabutihan sa amin at patubayan niyo po kami at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala sapagkat ito po ang aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF at ito ay nasa limited lamang na panahon kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy.